Episode 3. Ipinanganak si Juan Bautista. Hango sa aklat ng Lucas 1:57 hanggang 79. Mga pangunahing tauhan, Zacarias at Elizabeth. Matatanda ang dumalaw si Maria sa bahay ni Zacarias at kamag-anak niyang si Elizabeth matapos ibalita ni Anghel Gabriel ang makahimalang pagbubuntis nito. Sa loob ng 3 buwan, namalagi si Maria sa bahay ni Elizabeth upang tulungan siya sa kanyang pagbubuntis. Ngunit panahon na rin upang lumisan si Maria at ihanda naman ang kanyang sarili dahil siya rin ay nagdadalang tao sa makahimalang paraan. Pagkaalis ni Maria, nanganak si Elizabeth at naging matagumpay ang panganganak niya at mabuti ang kalusugan nilang mag-ina. Nang ipakita ni Elizabeth ang sangkol sa mga kapitbahay niya at kamag-anak, nakipagsaya sila sa kanya. Sa kautusan ng Diyos sa Israel, sa 8 araw ng pagkasilang, ang isang sanggol na lalaki ay dapat tuliin at bibigyan na rin ng pangalan. Iniisip ng ilan na dapat isunod sa pangalan ni Zacarias ang kanyang anak. Pero nagsalita si Elizabeth, Hindi, Juan ang pangalan niya. Tandaan na sinabi ni Anghel Gabriel na Juan ang ipapangalan sa sanggol. Noon, ang pagbibigay ng pangalan ay makahulugan, hindi kagaya sa panahon natin sa ngayon na basta-basta na lamang pinapangalanan ng ating mga anak. Halimbawa, ang pangalan ni Anghel Gabriel ay nangangahulugang ang Diyos ang aking lakas. At ang pangalang Maria ay posibleng nangangahulugang minamahal ng Diyos sa gitna ng pagdurusa. Ang pangalang Juan o Yochanan sa wikang Hebreo ay galing sa mga salitang Ya o pinaikling Yahweh o Jehovah at Chanan, ang salitang Hebreo nangangahulugang naging mapagbigay o mapagpala. Kaya ang pangalang Juan o Yochanan ay nangangahulugang si Jehovah ay naging mapagpala. Kaya mga katoto, alam niyo ba ang kahulugan ng inyong mga pangalan? Tumutol ang kanilang mga kapitbahay at kamag-anak. Wala kayong kamag-anak na may ganyang pangalan, ang sabi nila. Tinanong nila si Zacarias kung ano ang ipapangalan sa sanggol. Dahil nga hindi pa rin siya nakakapagsalita, humingi si Zacarias ng isang piraso ng kahoy at isinulat dito, Juan ang pangalan niya. Pagkatapos, biglang nakapagsalita si Zacarias. Matatanda ang napipi siya nung hindi siya agad naniwala sa sinasabi ni Anghel Gabriel na si Elizabeth ay magkakaanak. Kaya nang makapagsalita si Zacarias, lahat ng nakarinig ay namangha at napaisip, magiging ano kaya ang batang ito paglaki? Pagkatapos, napuspos ng banal na spirito si Zacarias at nagsabi, Purihin nawa ang tunay na Diyos ng Israel, dahil ibinaling niya ang pansin niya sa kanyang bayan at naglaan sa kanila ng kaligtasan. Inihula pa ni Zacarias ang tungkol sa kanyang bagong silang na anak na si Juan. Ikaw, anak ko, ikaw ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, dahil gagamitin ka ng Diyos upang ihanda ang kanyang mga daan, upang ipaalam sa kanyang bayan na ililigtas niya sila sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, dahil sa matinding habag ng ating Diyos. Mga katoto, napakamakahulugan ng mga hulang ito noong panahong iyon at sa panahon natin sa ngayon. Matagal nang alam ng mga Israelita na may ipinangakong binhi ang Diyos na darating at maglalaan ng kaligtasan. Sa mga kasulatan noon ni Moises, na bahagi na rin ng ating Biblia sa ngayon, pakinggan ang sumpa ng Diyos kay Satanas noong tuksohin niya sina Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Genesis 3:15. At maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng binhi ng babae. Dudurugin ang binhi ng babae ang iyong ulo, at susugatan mo ang binhi niya sa sako. Pansinin na mayroong lilitaw na binhi na dudurog sa ulo ng ahas, si Satanas na Diablo. Ngunit kung kailan ito darating, kung papaano, at higit sa lahat ay kung sino ang binhing ito, ay hindi nila alam. Ito na kaya si Juan Bautista? Makikita natin yan sa mga susunod na episode. Samantala ng mga panahong ito, nakauwi na sa Nazareth ang dalagang si Maria. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman na ng mga tao na nagdadalang tao siya, gayong wala naman siyang asawa?